Together with the remaining reporters, we will be discussing the last facet of the Ampakan self, which is the digital self. So, bago natin talakayin kung ano yung digital self, first, we must know what is the digital and what is the self. Digital is the electronic devices that create, save, and handle information using a series of ones and zeros. Yung series of ones and zeros po na yan, yung tinatawag natin na binary code. So, with the help of these simple numbers and patterns, it helps us show things like pictures, words, or sounds. Yung mga nakikita natin ngayon sa mga harap natin, sa ating mga gadgets, yan po yung digital. So, next is the self. It is the person's special identity, personality, and the awareness of their own thoughts and feelings. So, sinasabi lang din po dito ng self is yung mismong tayo. So, when combined, digital self is the projected interactive digital media experiences where it unfolds every facet using a social media or social media site platforms. So, when we say digital self po, ito po yung version ko na nakikita natin, na nakikita nyo online. So, basically, para siyang extension ng real life self ko. Pero, minsan, hindi natin masasabi kung totoo ba to or hindi. Kasi, I choose what to show, what to hide, and how I want people to perceive me online. So, gaya nga po dito ng sabi ni Erving Goffman, life is like a stage where people perform different roles depending on their audience. That is the presentation of self, wherein meron tayong tinatawag na front stage and backstage. Pag sinabi po natin front stage, ito po yung mga social media profiles na pinapakita natin sa public sa online po. Then, the backstage is yung offline life or yung private digital spaces where people reveal their unedited self. So, ibig sabihin, yung backstage po natin is yung after po na pinagagawa natin ngayon sa screen natin, ayun po yung backstage. And next natin is self and other in cyberspace. So, when we interact online, diba po, hindi lang yung sarili natin yung involved. So, meron din pong others. So, meaning, other people na katulad natin na behind the screen. So, we must first know that digital literacy. So, when we say literacy, alam mo naman po natin yan, yung meaning ng literacy, right? So, digital literacy, it is those capabilities possessed by individuals who are living, learning, and working in a digital society. So, for example po ng digital literacy. So, for example, ako po ay isang digital literate. So, meaning, marunong po akong mag-analyze ng information and hindi basta-basta naniniwala sa fake news and mas gugustuhin mag-research ng facts about sa isang issue. And marunong din akong gumamit ng technology responsibly. And yun. So, this connects to René Descartes who believe in thinking and questioning. In the same way, we should think carefully before believing or sharing anything online. So, next is the online disinhibition. Sabi dito ni Suler in 2004, people yung tao daw feel more relaxed, less detained, and tend to express themselves more openly. So, tinatawag po natin itong online disinhibition. When we say online disinhibition po, it is the lack of restraint one feels when communicating online in comparison to communicating in person. So, ito po yung tendency ng isang tao na maging mas open or mas ma-express nila yung sarili na online compared sa
real life. Yung mga bagay na nasasabi nila yung mga bagay na hindi nila nasasabi sa face-to-face, mas nasasabi nila online. Kasi, mas comfortable po sila mag-share ng opinion sa online kaysa sa face-to-face. So, next po is meron daw po tayong two categories of online disinhibition. Yung sa positive, yung sa negative. So, dito po muna tayo sa positive. So, yung positive po natin yung tinatawag na benign disinhibition. When we say benign po, ito raw po yung harmless. So, yung mga harmless interaction online na nakabubuti sa tao. So, benign disinhibition, it indicates an attempt to understand and explore oneself to work through problems and find new ways of living. So, for example po ng benign inhibition, so, di ba po, sabi ko kanina, may mga taong mas prefer yung online kaysa sa makipag-interact face-to-face. Mas na-express nila yung sarili nila sa online kaysa sa face-to-face. So, for example po, may pinost yung kaibigan ko na achievements niya sa online and nakita ko yun. So, mas ma-express ko po yung support ko through words and through interaction with them sa online. And ayun po. And another thing po is people can be extremely generous and kind to others in the virtual world. So, for example po nito, diba sa social media, sa Facebook rather, may nakikita po tayong mga nagpo-post ng mga pictures or video na nasunugan sila or nabagyo, ganon. Kapag po nagpo-post sila ng ganon, may mga tao pong kusang tumutulong sa kanila para makaahon sila sa kung ano man po yung pinagdadaan nila sa araw na yun. So, ganun po yung benign disinhibition. So, positive side. So, dito na po tayo sa negative side. Is the word itself toxic? Dito po pumapasok yung mga masasamang epekto ng online. So, for example po, diba, sabi ko, mas na-express nung, diba, yung mas malayang na-express mas malaya tayong na-express yung sarili natin sa online kaysa sa face-to-face. And then, diba, kapag online tayo, parang meron tayong lakas ng loob na magsabi o gumawa ng mga bagay na hindi natin kayang sabihin face-to-face. So, halimbawa po, ng toxic disinhibition. So, halimbawa lang po ito Ako po, sobrang tahimik ko po sa personal. Then, when we see online, makikita niyo po yung mga comments ko sa ibang post o sa comment section na magiging rude ako or magiging mapanglait or nangaaway ako sa kanila. So, dito po, pumapasok yung examples ng toxic disinhibition. So, first is yung example ko po kanina, example po yun ng cyberbullying. Cyberbullying, it takes place using electronic technologies. So, ito po yung paulit-ulit na pang-aapi o pananakit gamit yung technology natin, tulad ng social media, chat, or games. And then yung next naman po is yung cyber harassment. Yung cyber harassment po, similar lang po siya sa cyberbullying pero mas broad.
ito po naman patuloy na panggugulo o pang-istorbo ng isang tao sa online kahit walang direct threat. For example, spam messages na nakakainis o yung creepy messages na nararanasan ng iba, and pang-i-stalk online, laging nagko-comment para manggulo sa isang tao, and manipulating or controlling someone, like forcing them to reply or do something, and yung paninin ng puri ng isang tao or grupo sa isa pang tao. So, bakit nangyayari yung mga ganitong bagay? Mga toxic disinhibition. Kasi yung feeling ng iba kaya nila ito nagagawa kasi hindi sila makikilala ng isang tao. And then yung distance din po kasi hindi sila nakikita ng victim nila, yung reaction ng victim nila. And then yung lack of consequence. So, akala po ng mga nangbubuli ngayon, hindi po nila alam. Akala po nila na walang punishment yung mga ginagawa nila. So, hindi po porkat nasa online tayo, okay na yung maging rude. Kasi, kahit nasa online po tayo, real people pa rin po yung kinakausap natin. Kaya, mas importante pa rin yung meron tayong respeto at meron tayong pagiging responsable. Meron tayong pagiging responsable sa paggamit ng technology. Next is So, sabi dito ni Vandenberg and Peter ng 2011, online disinhibition can also enhance self-esteem and self-confidence, and using the internet could be an avenue to find satisfying relationship to provide emotional support. So, yung gaya ko ng in-example ko kanina na mas na-express ko yung sarili ko sa online platform, ay nasusuportahan ko yung mga kaibigan ko through words, kahit through words lang, mas natutulungan ko po silang mag-enhance ng self-esteem and yung confidence nila. And next po is that individuals with low self-esteem are more comfortable with online interaction. Sabi ni Johnson in 2014. So, bakit nga ba yung individuals na may low self-esteem are more comfortable with online? Kasi naiisip nila mas comfortable silang makipag-usap online. Tapos, less pressure kapag kasi less pressure sa kanila yung pakikipag-usap online kasi walang eye contact or immediate judgment sa kinakausap nila. And meron din silang time reset bago mag-reply. Ayan. So, pero maganda na may positive. So, diba, maganda na may positive effect itong online disinhibition. Pero, kailangan pa rin natin ng balance. Hindi dapat online lang ang ikot yung confidence natin na mag-express ng sarili. Importante rin na matuto tayong makipag-interact sa real life. Kasi dun tayo mas mag-grow. Right? So, and lastly, in conclusion, yung digital self po is yung kung paano natin pinapakita yung sarili natin online habang nakikipag-interact sa ibang tao. Dahil sa digital literacy at online disinhibition, pwede magkaroon ng positive at negative side yung behavior ng tao sa internet. Kaya dapat lang po na may mindful tayo palagi, be responsible and respectful tayo kapag nakikipag-interact online kasi kahit virtual lang po yung ginagawa natin, totoo pa rin po yung epekto ng actions natin sa kanila. So, may epekto pa rin po yun sa isang tao. And next is
And the next part will be it will be discussed by Miss Valen. Thank you. Good day everyone, I'm Marjorie Valle, and to start my discussion, let me discuss the digital identity. So, digital identity, it means kung ano yung identity na ginagamit ng tao sa mga social media platforms. Pwede malayo to sa real life identity nila or pwede rin naman yung identity nila online and offline is pareho lang. Next is symbolic markers. Ito naman yung mga signals na nagre-represent kung sino yung taong yon offline, gaya ng mga physical aspects like hair, clothes, and even the body na nakikita sa mga photos or videos na pinopost nila online. And as I said earlier, meron tayong identity offline and online, gaya ng internet disembodiment. It refers to the identity, soul, or spirit separate from the physical body. So it means pwede mong gamitin online yung identity na gusto mo kahit na malayo pa yan sa identity mo offline. Dito, yung mga text post lang yung basihan ng ibang tao. So madajudge ka lang nila based sa pinopost nila online. And wala silang idea sa appearance mo or even sa voice mo. So basically, you can be whoever you want kasi what goes online stays online. It means yung identity na ginagamit mo online is magsiserve as digital footprint. Next is yung user ID and username. It is used for authentication naman. Ito yung kailangan natin para makapag-login sa different devices and websites na gagamitin natin. Now, let's move on sa psychological aspects ng online interaction. First is yung dissociative imagination. People may think that the imaginary characters they created exist in a different space. For example, ako, iniisip ko na yung online identity na ginagamit ko is nag-exist in a make-believe dimension with the online identity na ginagamit ng ibang tao. Here, online identity is just a game, meaning pwedeng iba yung way ng pag-act ng isang tao online and offline. And yung identity na gamit online is free siya sa demands and responsibilities na kinakaharap ng isang tao sa real world. Next is yung solipsistic introjection. People may think that their minds have merged with the mind of online companion. For example, kapag may nabasa akong text post ng another online companion and then na-feel ko yung message na pinaparating sa post niya, yun yung solipsistic introjection. Kumbaga kapag na-feel ko na parang nagli-link yung mind ko dun sa another person online kahit na wala naman kaming interaction. Next is yung dissociative anonymity. Person can have no name or at least not the real name. Sa madaling salita, anonymous yung identity mo online. So, okay lang kahit gumamit ka ng different name or kahit hindi name yung gamitin mo. For example, mga words lang na pwedeng mag-represent sa identity mo online or sa activity mo online. Dito, pwede mong itago yung ilan sa mga characteristics or identity mo or kahit lahat pa yan. Since sineseparate nito yung identity mo in person and yung identity mo sa virtual world. Now, let's move on naman sa extended self in digital world na pinapose ni Russell Belk. Meron siyang 5 dimensions, such as first, dematerialization. It refers sa shift ng possession ng tao. Before, possession natin is mga gamit na nahahawakan natin.
But now, some of us mas gusto na yung mga digital items na hindi na natin nahahawakan. For example, Spotify. Application siya na nagagamit natin for listening sa music worldwide. Kahit hindi natin nahahawakan, napapakinggan lang natin yung mga songs, but it's still important and sometimes tinuturing na nating part natin. Diba? Minsan kapag may ginagawa tayo or like nasa biyahe tayo, parang may kulang sa atin pag hindi tayo nakikinig sa music. So yun yung dematerialization kapag nagkaroon ka ng possession sa mga sa mga digital items. Re-embodiment naman, it enables the exploration of ideal selves and creates a sometimes fragmented extension of our physical selves. It means nagkakaroon tayo ng bagong katawan or another na katawan at pagkakakilanlan. For example, yung paggamit natin ng avatars online para sa profile pictures natin, napapakita natin dito yung version ng sarili natin na gusto natin i-present kahit malayo pa to sa version natin in real life. And third is sharing. It simply means like sharing our experiences, thoughts, and even information natin. And minsan, parang nawawala na tayo ng control sa pag-share. Fourth is yung co-construction of self. The collaborative process where your identity is not just built by you but is actively shaped and defined by your interactions with others online. Here naman, may papel din yung ibang tao online sa pagbuo ng online identity mo. It means yung reaction ng ibang tao is nagiging basihan ng self-esteem mo. Kumbaga, para kang nananalamin sa social media kasi nagre-reflect sa ibang online identity, yung identity na pinapresent mo online. Lastly is yung distributed memory. So, di ba, sa atin, yung mga memory natin is nasa mind natin siya. Pero dito sa extended self theory ni Russell Belk, yung memory mo is pwede mo na rin siyang ilagay online. Kagaya nung sa Facebook, 'di ba? Meron tayong mga memory doon, nagre-remind siya after a year and pwede rin natin siyang balikan anytime na gusto natin. So it means meron na rin tayong digital history. Next is yung self-presentation strategies and impression management. Ito yung kung paano natin pinapresent yung sarili natin and kung paano tayo mag-a-adapt sa mga taong nasa paligid natin. First is yung self-promotion. The person who is using self-promotion is trying to show that he or she is competent, effective, or a winner. For example, ako, if pinapakita ko online na yung mga achievements ko or mga accomplishments ko, it means nag-expect ako ng respect from others as I promote myself. Second is ingratiation. For the person using this is presenting oneself to others as a desire to be likable. They expect affection. For example, nag-show ka ng interest sa buhay ng ibang tao. So, iisipin nilang friendly ka and they will like you. Yung taong gumagamit ng strategy na to is gumagamit ng flattery or favors para magustuhan sila ng iba. For example, kino-compliment mo yung iba or pumapabor ka sa opinion nila. Third is exemplification. The person who is using exemplification as an intention to achieve worth from others. For example, gusto ko mag-appear as a hardworking and dedicated na student pero gagawin ko yon para ma-feel ng iba na mas less sila kaysa sa akin. Kumbaga yung worth nila is mas less kaysa sa worth ko. Yun yung exemplification. Fourth is intimidation. Ito naman, the person who is using intimidation tries to appear dangerous or ruthless. Gagamit ka naman ng intimidation kapag gusto mo na sundin ka or like
ma-feel ng ibang tao na may authority ka. For example, as a leader, kung gusto mo na masunod ka and matapos agad ng member mo yung task niya, gagamit ka ng intimidation para like ma-pressure siya na matapos niya na kaagad yung task na yon. And lastly, supplication. The person who is using supplication would like to appear helpless. Ito naman yung parang nagpapanggap ka na wala kang alam, so para tulungan ka ng iba. Kumbaga, ang aim mo is makakuha ng nurturance or help mula sa iba. And that's all for my part. I would like to call Mr. Prestusa. Okay, so good evening everyone. My name is Giancarlo T. Prestosa. So, emerging self-identity in digital world. Emerging self-identity in the digital world refers to how individuals construct and express their identities through online platforms, shaping their self-perception and social interactions in profound ways. So, emerging self-identity means that who we are is constantly being shaped by both real life experience and digital interaction. So, yung emerging self-identity daw po ay nabubuo kung ano tayo sa pamamagitan ng ating mga na-experience simula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. So, digital identity encompasses the persona or image an individual projects online, which includes usernames, profile information, online behavior, and interactions on various digital platforms. This identity is multifaceted, combining both static elements like name and age and dynamic aspect such as posts and comments. Digital identity refers to the online representation of a person created through the information, activities, and interaction they share on the internet. It is how people see and recognize you in the digital world. So, sa digital identity po, andito po yung mga info natin about sa buhay natin. For example, yung mga birthday, age, at nasa sayo na po kung ilalagay mo or ikikip mo in private para mas secure mo yung privacy mo. So, pa-next po. Selective presentation and impression management. Self-presentation involves expressing oneself in ways that create a favorable impression, while impression management refers to the efforts to produce positive first impressions on others. So, yung selective presentation daw po, ito yung act of filtering or choosing specific information to share while leaving or out other details. So, dito po pumapasok yung ikaw magde-decide kung ano yung mga gusto mong makita ng ibang tao na mga info, yung gusto mong makitang info ng mga tao sa'yo. Pero medyo delikado rin po yun kasi maraming threat or may possibility na ma-scam ka or ma-hack dahil sa mga information na nakita ng ibang tao. So meron po tayong two types of impression management naman po. It is the effort to control how others see and judge you. So sa impression management po, nakadepende po sa mga gusto nating i-post yung panghusga ng tao or kung doon nakadepende kung anong estado ka para sa kanila.
So, meron po tayong two types of self-presentation. Number one is pro-social self-presentation. Involves behaviors aimed at making a person more likable, attractive, and seen as a role model. The goal is to benefit others and foster positive social relationships. Wait lang po. So, pro-social presentation is when a person presents themselves in a way that is helpful, kind, and beneficial to others. So, pro-social po, ito po yung nakipagsalamuha ka sa tao na may patutunguhan, kagaya na lang po ng sinabi ko na, for example, yung pagiging mabait at matulungin, magre-reflect po to sa ibang tao. At, syempre po sa'yo rin. So, pros, next po. Number 2 is self-serving self-presentation. Focuses on behaviors that enhance the individual's own image, often at the expense of others. This type of self-presentation aims to appear highly skilled, assertive, or dominant. Expectations, while self-serving strategies can increase personal status or authority, they may harm relationships and reduce trust if perceived as manipulative or unfair. So, self-serving presentation daw po is when a person presents themselves in a way that benefits their own image, status, or personal gain. So, dito naman po, nagre-reflect po sa kanila ay sa akin mismo or sa inyo man yung mga gagawin nating mga kilos. So, multi-aspect of self. It has a three domains of self by Higgins, 1987. Number 1 is actual self. Represents the attributes that one believes one actually possesses or that one believes other believe one possesses. The actual so the concept of multiple aspect of self means that a person does not have different sides or versions of ourselves depending on the situation, role, or environment. So yung actual self po is define who you really are right now. It includes po your real personality, your abilities and weaknesses, and your current situation. So, next po. Number 2 is ideal self. Represents the attributes that oneself or another would like one ideally to possess. Ideal self is who you want to become, your dreams and goals. So, ito lang po, simpleng-simple po. Yung ideal self, yung gusto mong maging ikaw. So, it includes ambitions, hopes, personal aspirations. The number 3 po, ought self, represents the attributes that oneself or another, believes one should or ought to possess. The out self is who you think you should be based on duties and expectation. Yung out self naman po, yung kung sino yung gusto mong kung sino yung gusto mong kung ano yung nakita mong maging ikaw base sa mga pinapakita mo pong kilos or mga expectation. It includes responsibilities, social norms, family or cultural expectations. So that's all for my report. May I call Miss Janelle for the last presentation. Thank you. So, good afternoon, everyone. Now, I will tackle about the impact. Wait.
I will tackle about the impact of online, boundaries in online, and also the gender and sexuality in online. So first, we will focus first in impact of online interaction of self. So first is it was developed of human social aspect due of lacking in real life social interaction. Alam naman natin na sa online is hindi natin masyadong nagagawa yung mga pag-eye contact, hindi natin nakikita yung facial expression ng kausap natin, and hindi rin natin nakikita yung body language ng kausap natin, which tend na kapag nakikita natin sila or nakakita tayo ng tao in real life, nagkakaroon tayo ng awkward environment kapag nakikipag-usap tayo sa mga tao, which is yung mga ganitong action is nagiging cause siya ng social anxiety on ourselves. So, for an example, in my experience, so when I was grade 6, meron akong nakakausap na ka-schoolmate ko, naka-schoolmate ko. So, close kami sa online, pero kapag nakikita kami in real life, nagpapass lang kami to each other. Like, we are completely stranger lang talaga. Pero kasi nga, hindi namin napapractice dun sa online yung eye contact, yung pagbabasa ng facial expression ng bawat isa, and also yung hindi namin alam kung paano yung body language ng bawat isa. Kaya kapag nagkikita kami is parang ni hi or hello, walang nangyayari kasi nga sobrang awkward ng situation or sobrang awkward ng environment namin. Yon. Next is, based on the analysis of teenagers' online experience, the online environment creates a distinct looking glass self by Horton Cooley that forms a digital separate offline identity. So, alam naman natin na pag sinabing looking glass self is ito yung tinitignan muna natin kung anong iisipin sa atin ng iba bago natin gawin yung isang action na yon. So, ina-apply din siya in online. Kasi nga, before, like, for an example, before tayong mag-post ng isang picture natin or isang video natin, iniisip muna natin na, hala, pag pinost ko ba to, what if isipin nilang sobrang weird or di kaya mukha naman akong ewan kapag pinost ko to. So, bago natin i-post yun, ina-overthink na natin kung anong iisipin ng iba once na pinost natin yung bagay na yon. And next is the responsibility of user in misusing online. Online can be cause a problems. However, not all the time it was all because of technology itself, and we cannot blame it alone. So, 'di ba? Syempre sa online sobrang public yan, and also yung mga bashers and yung mga bad attitudes sa online is lumalaganap. So, hindi porket kunyari ikaw yung klase ng tao na chismosa ka, so basa ka ng basa ng kung ano-anong mga issue, yung mga pinagsasabi-sabi ng mga bashers, etc. Tapos, syempre, part of you, na-adapt mo yung ganong personality nila, hindi mo lang napapansin na nagiging ganon ka na rin. So, hindi mo pwede, kung yung mga taong nasa paligid mo, hindi nila pwedeng sabihin na ano yan, kakabasa niya yan sa social media dahil yan sa social media. So, hindi nila pwedeng sisihin yung social media alone kasi kaya ka nagkaroon ng ganyang attitude is it's also because of you. Kasi syempre, alam mo naman yung tama at mali, pero bakit pinipili mo pa rin yung mali? So, ganun siya gumagana in online. Next po. Next is, itatakol naman natin is yung boundaries of the self online. So we have two kinds of boundaries of self online. Meron tayong private online versus public online. And also,
self-identity online and social identity online. So ngayon, mag-focus muna tayo sa private online versus public online. So pag sinabi nating private online, ito yung pag nagpo-post tayo is exclusive lang sa mga taong close friends natin sa social media or any platforms. Like yung mga family natin, mga close friends natin, mga kaibigan natin, and any people na sobrang close sa atin na pwede nating pagkatiwalaan once na pinost natin itong mga private matter na to. So, ang example nito is pag magpo-post tayo ng ng kung saan tayo nakatira, magpi-picture tayo kung nasan tayo ngayon. So, hindi kasi pwedeng ipo-post mo yon publicly. Kasi, kahit pa ba hindi ka sikat, may possibility pa rin na merong nang i-stalk or merong may gustong gumawa sa'yo ng masama. So, para maiwasan siya, so dapat maging mas maingat ka sa pagpo-post mo through online. Hindi dapat siya pina-private. Kung ipo-post man is dapat sa mga taong exclusive lang, yung mga alam mo mapagkakatiwalaan mo once na pinost mo yung bagay na yon. So, doon mo ipapasok yung public online na kung saan nagpo-post ka lang ng mga bagay na alam mong dapat kinikip or mga bagay na dapat pinapakita lang sa mga taong ka-close mo. Yon. And another thing, these are the things that we keep private online. And aside from nagpo-post tayo ng mga exclusive lang na mga bagay sa mga exclusive people, is pag nagpo-post din tayo, dapat tinitink muna natin if yung bagay na yon dapat ba kinikip privately. Katulad na lang ng mga away nyo ng kapitbahay nyo. Di ba dapat kasi pinag-uusapan na lang siya sa inyong dalawa. Pinag-uusapan na lang siya in person, hindi na dapat siya pinopost publicly na nagpaparinig pa ng ganito, nagpaparinig pa ng ganyan, or di kaya sa family, kung yung mga sustento, ganyan, hindi na dapat kasi pinopost siya publicly. Instead, dapat pinag-uusapan siya privately kasi ang issue na yon is between the people lang na part ng issue na yon at hindi na dapat siya pinapakita sa buong mundo. So, next is yung public online naman. These are the posts or comment that we do that we share in public. So, ito yung mga bagay na pwede nating i-post publicly. So, hindi siya harmful, harmless lang siya. Katulad na lang ng mga awareness, warning, news, and etc. na alam mong hindi naman makakasira or hindi naman magiging cause ng kahit anong conflict sa social media. Yon. Next po. Now, dito naman tayo sa personal or individual identity online versus social identity online. When we say personal or individual identity online, ito yung mga pinopost natin, yung mga bagay na patungkol sa atin. Yung mga bagay na gusto natin. For an example, you are the kind of person na gustong-gusto mo yung nag-hike ka. So, ikaw, nagpo-post ka ng mga videos mo, pictures mo habang nag-hike ka sa iba't ibang lugar. Sa social identity online naman, ito yung nagpo-post kayo ng group or nasa iisang group ka, which is meron kayong iisang content lang. So for an example, yung teacher, 'di ba? Yung content nila, for example, is yung pagtuturo ng mga subjects na meron sila, ganun, kung paano yung mga teacher nila, kung paano sila nagtuturo, and kung paano sila nakikipag-usap sa mga estudyante nila. So the best example for this is si Teacher Shash.
ano siya, content creator siya na nagpo-post siya ng mga dances niya, which is ayun yung personal or individual identity online niya. While nagpo-post din siya ng ibang videos patungkol sa trabaho na meron siya, which is pagiging teacher, and yun naman yung social identity online niya. Pero bago sila mag-post ng mga ganitong bagay, syempre, they put a limit kapag magpo-post sila. Katulad na lang sa personal or individual identity online, kasi 'di ba alam naman natin na hindi dapat lahat ng information about us is pinopost natin. So, syempre, pinuput nila na etong mga bagay na to yung pwedeng i-post, at ito naman yung mga bagay na to yung hindi dapat i-post. Katulad na lang kunyari kung anong family meron sila, kung anong history ng family nila, kung ano yung super deep na merong yung problem na meron siya, ganun, kung ano yung nararanasan niya as of today, ganun. Kasi yung mga bagay na yon kinikip na lang siya dapat privately. And sa mga social identity naman online, pinuput naman katulad na lang sa teacher, meron silang mga siniset na limit na dapat ito, hindi dapat to pinopost. Katulad na lang, di ba, alam natin, part ng pagiging teacher yung paggawa ng grade. So, hindi nila yun pinopost online kasi nga, hindi na dapat siya pinapublicly. Kasi aside from bawal, also privacy na rin yun ng mga estudyanteng hawak nila. Next po. Now, sa last naman po tayo, pag-uusapan naman po natin ang gender and sexuality online. So, in traditional aspect, male are supposed to be masculine, while female are supposed to be more feminine. Due to online platforms and most people becoming more vocal about gender stereotypes through online, it showed a less gender stereotypical way online. So, alam naman natin na before ang mga lalaki, sinasabihan sila na dapat before in traditional way na dapat hindi ka masyadong nag-show ng feelings mo, or di kaya kapag umiiyak sila, sasabihan sila na, "Uy, wag kang umiyak, bakla ka ba?" Ganon. Or di kaya kapag anong feelings man na nararamdaman nila, parang pinipigilan silang maramdaman yon, which is nagiging less yung pagpapakita nila kung ano ba yung nararamdaman talaga nila. Yon. Pero dahil nga sa online, alam naman natin, because of online, is mas maraming naging vocal kasi nga alam natin na ang daming tao na napapagod na sa stereotyping na nangyayari sa mundo. So, dahil nga same ng experience, same ng mga gustong i-voice out, kaya mas nagiging stronger and mas nababago yung ganitong pananaw in traditional way, which is naglilid sa mga tao na kapag nagpo-post sila online is less feminine na, less masculine na. Makakita tayo ng mga babaeng nagmumotor na, which is dati iisipin nila na yung pagmumotor sa mga panlalaki lang yan. Hindi talaga. Tapos sa mga boys naman, iisipin nila na yung pagme-makeup para lang yan sa mga babae. Pero dahil nga sa online, marami ng mga guys na nagme-makeup din, kasi syempre presentation din nila yun ng sarili nila, and marami ding mga lalaki na gumagawa ng pagme-makeup sa mga kapwa nila tao. Katulad na lang ni Haji, 'di ba? Less masculinity yung nangyayari sa online ngayon, kasi nga mas nagiging vocal and mas strong na yung hindi pagkakaroon ng stereotype sa panahon ngayon. Next is through online, identity and self-presentation become open to many individuals.
So alam naman natin na before, ang daming mga magulang na ayaw sa mga anak nila na part ng LGBTQ+. Alam naman natin, nangyayari pa rin siya as of today. Pero unlike before, mas strong na yung mga part ng LGBTQ+ para ipakita yung sarili nila. Kasi nga, sa pamamagitan ng online, mas nakakakita sila ng support through the people around the world na meron ding sa same experience na nararanasan nila or di kaya same story na nararanasan nila as of today, which is mas nagiging strong sila para ipakita at saka isigaw sa mundo kung ano ba talaga sila, kung ano bang identity meron sila, and pagiging proud kung ano ba yung gender na meron sila. And ngayon, as of now, mas marami ng tao ang tanggap yung mga iba't ibang gender sa panahon ngayon, and mas open na yung mga tao about sa mga gender na to dahil nga sa pag-open ng online o pag-open ng mga social media, which is nagli-lead para maging open sa mga part ng LGBTQ+. Next is using online. Many individuals, especially teenagers, become exposed to digital behaviors. So ito naman is yung disadvantage naman ng about sa gender and sexuality online. Kasi nga alam natin na sa site, onting pindot lang may mabubuksan mo na ang isang site. For an example, yung lalo na sa mga bata, konting pindot lang nila about sa porn kineme, yun. Konting pindot lang, pupunta na sila sa site na yun, which is, syempre, nagli-lead sa hindi magandang behavior nila about sa sex, ganon. Then, aside from that is yung mga movies, yung mga series, and yung mga music na merong content about sex, which is nagiging way din siya sa pagkakaroon ng imagination, lalo na ng mga kabataan or lalo na ng mga mas bata about sa sex, which is so much wrong kasi nga hindi dapat yung ginagawa in that age, or hindi dapat nagkakaroon ng ganong mindset or kahit anong age ka pa. Yon. And next and lastly is yung mga sexting. Yung pag-receive and yung pag-send ng videos, messages, and etc. about sex. Katulad na lang kapag may nanghihingi ng yung mga bagay about sa private part, or di kaya pag may message na mga horny messages, which is so much alarming kasi nga mostly ang mga nagiging part nito is mga kabataan, kasi nga syempre out of curiosity na rin nila, and also out of the influence na rin around them. So yon, yung mga bagay na yon nagli-lead yun sa pagkakaroon ng behavior ng mga bata or pagkakaroon ng pag-iisip ng mga bata, which is what we call green-minded. Yon, which is dapat talagang bigyan ng tutok kasi nga so much alarming siya. Yon, lalo na mas lumalawak ang online world. So that's all for my report. Thank you.